Hindi pa rin natatapos ang usapin tungkol kay XRP. Sa kabila ng kanyang pag-akyat sa presyo nitong mga nakaraang linggo ay marami pa ring mga investors ang tila dismayado. Kung iisipin mo ay umabot na sa XRP sa presyong $3 mula po sa dating mas mababa pa sa $1. Pero bakit nga ba marami pa rin ang nagrireklamo? Ano ba talaga ang ugat ng kanilang frustration? At may saysay ba ang mga reklamo ng mga investors na ito o baka naman sobra lang ang kanilang inaasahan? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit marami ang nadidismaya sa performance ni XRP. Alamin din natin ang mga dahilan sa likod ng mga reklamo, ang papel ng mga influencers, at ang mas malawak na konteksto kung saan po natin dapat tignan ang galaw ng presyo ni XRP. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit maraming investors ang dismayado sa presyo ni XRP ngayon. Ayon po sa isang crypto researcher na si Ginoong Anderson, ay hindi raw niya maintindihan kung bakit marami pa ring nagrereklamo tungkol sa presyo ni XRP. Sa oras po ng kanyang post ay bumagsak si XRP sa mismong $3. Mabuti na lang at agad na rumesbak ang mga bulls para hindi ito tuluyang bumagsak pa sa psychological support level na ito. Pero kahit pa tumaas siya ng ilang porsyento, hindi pa rin napigilan ang mga reklamo. Marami ang nagsasabing hindi raw gumagalaw ng sapat sa XRP. Lalo na matapos niyang umabot sa $3.66, 2 linggo na ang nakalipas. At dahil po sa pagbaba ay may mga traders na nagbukas ng mga short positions na lalo pang nagpapahina sa kumpiyansa ng market para sa mabilis na recovery ng XRP. Paano naman po naapektuhan ng hype ang expectations ng mga investors? Isa po sa mga dahilan ng frustration ng mga investors ay ang tinatawag na moon hype. Maraming Pinoy investors ang naniwala sa mga influencers na nagsabing magiging milyonaryo sila kapag bumili sila ng XRP. Ang problema ay hindi po ganun kasimple ang realidad or katotohanan. Isa pong ex-user na si Theo Pilos ang nagsabing ang mismong XRP community ang may kasalanan kung bakit marami ngayon ang nadidismaya. Dahil sa mga overhype na predictions ay napaniwala ang marami na ang kanilang investments ay magdudulot agad ng life-changing gains. Ibig sabihin ay sobrang taas ng kanilang expectations kahit hindi naman ito nakabase sa tunay na analysis. Ayan. Ngayon ay may saysay ba ang mga reklamo kung ikukumpara sa XRP sa ibang crypto tulad ni Bitcoin or Ethereum? Kapag tinignan natin ang mga reklamo ay mapapansin natin na kadalasan ay ikinukumpara itong si XRP kay Bitcoin or Ethereum. Abay, syempre, kung ang focus mo ay headlines, mukhang mas exciting po talaga si Bitcoin na malapit na ulit sa kanyang all-time high. Pero kapag tinignan mo ang performance nila sa loob ng 5 taon, ay mas mataas pa ang return on investment ni XRP kumpara sa mga kapwa niya na major crypto assets. Ibig sabihin ay baka hindi naman talaga si XRP ang problema, kundi kung paano natin siya tinitignan. Kapag puro short term ang ating pananaw, ay madali po tayong madismaya. Pero kung titignan po natin siya bilang long-term asset, ay makikita natin na may potential pa rin siyang kumita ng malaki. Lalo na kung magtutuloy-tuloy ang adoption ng kanyang technology. Ngayon ay totoo bang ang mga bumili
sa mas mababang presyo lamang ang masaya ngayon? Sabi ng ilang analyst tulad po ni King Karan ay mas naiintindihan niya kung bakit nadidismaya ang mga bumili kay XRP sa presyong $2. Ayan, kung ikukumpara kasi sa mga bumili sa presyong 0.5 or mas mababa pa, ay sila talaga ang nakaramdam ng tunay na kita. Kaya sa tuwing tumataas po si XRP, kahit kaunti ay malaki agad ang kita ng mga early buyers. Pero kung late ka nang nakasakay at baka hindi mo pa nararamdaman ang paggalaw, yan ang dahilan kung bakit may mga nagsasabi na hopium lang daw ang bumabalot sa XRP community. Isa sa mga umamin dito ay si Sasha Benechik na nagsabing siya mismo ay naniwala sa hype at hindi muna nagsaliksik. Ngayon, ang sunod po nating katanungan ay may basihan ba ang mga sobrang taas na predictions kay XRP? Hindi na po bago dito sa mundo ng crypto ang matataas na price predictions. Isa pong kilalang personalidad na si Ginoong Jake Claver mula po sa Digital Ascension Group ang nagsabing aabot daw sa XRP sa presyong $2,000 sa loob lamang ng 7 buwan or 7 months. Kung iisipin mo ay kailangan pa nitong tumaas ng mahigit 65,000% para maabot ito. Kapag nangyari ito, ay aabot po sa $118 trillion ang market cap ng XRP. Isang imposible po sa kasalukuyang kondisyon ng global crypto market. Ganon din po ang prediction ni Shannon Thorpe noong taong 2023 na nagsabing aakyat daw sa XRP sa $100 hanggang $500. Subalit nang dumating po ang tinutukoy niyang panahon ay hindi lamang hindi umabot si XRP sa prediction. Bumaba pa nga ito sa presyo kaysa noong nagbigay siya ng forecast. Pagkalipas po ng ilang buwan ay umamin din siya sa kanyang pagkakamali. Yan. At bilang panghuli na katanungan ay ano po ang dapat na maging mindset natin dito bilang mga Pinoy crypto enthusiast pagdating kay XRP. Kung ikaw po ay isang trader o investor dito sa Pilipinas, ay dapat po nating tandaan na ang crypto ay hindi po isang get rich quick scheme. Oo, may mga pagkakataon na sumasabog naman ang kanyang presyo tulad po ng nangyari sa ibang mga coins. Pero mas madalas ay kailangan natin ng mahabang pasensya at matalinong pagdidesisyon. Hindi po tayo dapat umasa sa hype or influensya ng social media. Yan ang iwasan po natin yan. At mas mainam po na umasa po tayo sa technical analysis, fundamental developments at actual adoption ni XRP kaysa sa mga hula na wala namang matibay na basihan. Yan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay napakahalaga po ng ganitong mga lesson. Marami sa atin ang sumusubok sa crypto para sa dagdag na kita or para sa long-term na investment. Kaya kung hindi po natin uunawain ang buong picture, madali tayong madadala ng emosyon at saka hype. Ang pagiging informed investor ay nagsisimula po sa pagtanggap ng realidad na hindi lahat ng coins ay agad aangat sa inaasahang presyo. At hindi rin lahat ng sinasabi ng influencers ay dapat po nating paniwalaan ng buo. At bilang panghuli, para sa akin ay hindi po dapat mawala ang pag-asa kay XRP. Pero kailangang linawin natin sa ating mga sarili kung ano po ang ating tunay na dahilan kung bakit tayo nag-invest dito. Kung long term ang ating plano ay hindi dapat panghinaan ng loob sa tuwing may retracement or sideways movement.
Ang mahalaga po ay patuloy tayong nag-aaral, tumitingin sa mga balita at developments at hindi po padalos-dalos sa desisyon. Si XRP po ay isa pa rin sa mga malalaking pangalan sa industriya at kahit pa bumagal ang kanyang galaw ay nananatili ang kanyang potensyal. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.